Okay, mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa pa po sa mga nare-request po sa atin kung paano daw po muli gumawa ng mga outline gamit po yung homiletics. So yung mga dati po kasi nating vlog, nilagay po natin yun for the Bible study purposes, especially po doon sa mga baguhan. So ito rin po ay para din po ito sa mga baguhan na gustong mag-aral ng homiletics. Kung kayo po ay mga matatagal na nag-aaral na ng Bible o di kayo mga pastor na, maaaring ang video pong ito hindi po para sa inyo. Dahil ito po ay para po ito sa mga beginners na gustong matuto na magkaroon ng idea about the homiletics. So, ang homiletics po ay mayroon pong three major outlines. Unang-una po yung tinatawag pong topical. Yung topical po ay isa po siyang sermon na kung saan nagkukuha ka ng isang topic na word, like for example, God's love, and then mag-create ka ng mga Bible verse na may kinalaman about sa pagmamahal ng Panginoon. So, i-consider mo po lagi yung tatlo dyan, yung text, yung mismong passage na binabasa mo, tawag po doon, text. And then, mayroon din pong tinatawag po yan na co-text. Ano po yung co-text niya? Yung co-text po niya, yun po yung another books of the Bible, like for example, Gospel, another books po doon, but same author. So, co-text po yan, meaning bumabangga po yung cross-reference mo doon sa kanyang message, no? Para same ang author niya. And then, meron po din po yung tinatawag na intertext. Yung intertext naman po, yung same yung topic but unrelated yung author. Connected to the Bible pero hindi po related yung author doon sa kinuhanan mo. But again, lagi po ninyong tatandaan at i-consider bago kayo pumunta sa isang malayong verse, i-consider nyo po muna kung sino ang gumawa niya na author na yan. Halimbawa po, yung John. Pwede po, ang same author po ay ang 1 John. Like for example po, yung 1 Timothy, ang same author po niyan ay 2 Timothy or ano pa, yung epistles ni Paul. So yung po yung mga connected, no? Yung mga context po niya. So pag wala po doon makita na connected to your topic, tsaka pa lang po kayo mag-consider sa intertext, meaning doon sa ibang author, sa iba pong mga books, no? So yun po ang tinatawag po doon sa topical. But today, ang i-discuss ko po sa inyo is about the textual. So, yung textual po ang pangalawa pong preparation ng outline sa homiletics. So, yung textual po, yun po yung ating i-discuss ngayon. Pero yung pangatlo po ay ang tinatawag pong expository. So, yung pong expository, mga kapatid, ito po yung pagpapalawig ng isa pong event or Bible verse or chapter na hinihimay-himay mo po talaga yon. So, dadaan po sila sa tinatawag na analytical, bago ka makabuo. So, for example po, pag-aralan po nga natin ngayon about the textual, Yung textual po ay, when we say textual, kukuha po kayo ng isang verse. Halimbawa po, ito, ipa-flash po natin sa screen. Like for example po, is Romans chapter 12, verse 1. So, di ba, sabi po diyan, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So, malinaw po diyan, makita po natin sa verse na yan. For example po ito ng textual, ito po yung outline ng textual. So, like for example, ang ginawa ko pong title is The Body as a Living Sacrifice. Ito po yung aking title. And then gumawa pa ako ng theme na ang theme ko po ay sacrifice. So, lahat po ng aking babanggitin, gumawa po ako ng 4 na keywords. Okay. So, ito po yung aking keywords na 4. The reason for sacrifice. Yan yung number 1. So, the things to be sacrificed, the condition of sacrifice, number 3, and the 4th one is the obligation of sacrifice. Okay. So, paano po natin plinansya yun? Paano po natin ginawa yung mga bagay na yon? So, pag binalikan nyo po yung Romans 12, makikita po ninyo doon sa verse na yan, doon sa verse 1,
dumaan po siya sa analytical. So, paano siya pinadaan sa analytical? Meaning, ito pong 4 na ito ay mababasa nyo pa rin doon sa Romans chapter 12 verse 1. So, hindi ko po kinuha yan sa kung saang verses. Ito po ay nakapokus lang doon sa Romans 12 verse 1. Like for example, yung the reason for sacrifice number 1, nandyan po yan. What is the reason? It's because of the mercies of God. Yan. Makita po natin yan. And then, number 2, the things to be sacrificed. So, makita natin doon sa verse 1b, when we say A and B, mayroon po yung tinatawag na tuldok at saka kuwit. Yung po. Pag nag-a-analyze ka po niyan, pwede nyo pong ikat yun doon. Ang tawag po doon sa unang tuldok ay A, sa pangalawang tuldok ay B, sa pangatlong tuldok ay C, o kung may pang-apat pa D, pwede po yun. Pero hindi po kayo nalalayo doon dapat. So, tignan po natin. Yung number 2, basahin po natin dito that you present your bodies as a living sacrifice. What is the thing to be sacrificed? That is the body as a living sacrifice. Okay? So number 3 po, the condition of sacrifice. What is the condition of sacrifice? Holy and acceptable to God. So di ba nandyan lang din po sa Romans chapter 12, verse 1. So look at number 4, the obligation of sacrifice. Nandun din po yan sa dulo. Which is your reasonable service. So, yan po yung example ng tinatawag po na textual outline ng homiletics. So, kung mapapansin nyo, medyo malalim. So, I advise na gumamit po kayo ng New King James Version para mas nauunawaan po ninyo yun. Dahil yun ay medyo kompleto po yun, hindi po yun kulang. So, marami pa pong mga version, mga cross-reference ng Bible. So, sa ganito pong paraan, pwede na po tayo makapag-create ng ating pong outline easily. But of course, the author of our outline is God, the Holy Spirit. Kaya napakahalaga pa rin po talaga na bago mo umpisahan, ay ipanalangin mo muna. Hingiin mo muna sa Lord ang karunungan bago mo gampanan ang paghahanda ng salita ng